Sabi nga nila, ang pagmamahal hindi natatapos sa paalam. Minsan, ito'y lumalayo pero hindi nawawala. Tumitigil man ang mundo sa sakit, patuloy pa rin ang tibok ng pusong umaasa. Sa dulo ng bawat kwento, hindi laging ang una ang natitira. Minsan yung tunay, yung dakila, dumarating sa tamang panahon. Sa huling kabanata ng ating kwento, samahan niyo kaming saksihan ang pagbabalik ng pusong matagal nang naghintay para sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi talaga nawala. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Matapos ang seremonyas na hindi ko inaasahan, eto, naghapunan na kami na para bang bagong kasal. Nakakainis na masaya na hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Anak, Buknoy, ayusin nyo na yung buhay nyo ha. Wala nang drama, wala nang kaartehan. Opo Papa, pero ano ba yung pinirmahan namin kanina? Yun ba? Kontrata niyong dalawa yun na kapag nagloko si Iboy, wala siya makukuha sa'yo. Kapag naman ikaw ang nagloko sa kanya, wala kang mamanahin kaya umayos kayong dalawa. Papa, hindi ko naman kailangan ng mana kasi masaya na ako. Oo nga po Tito. Kahit wala pong mana si Buknoy, ako na pong bahala sa kanya. Iboy, siguraduhin mo lang ha. O siya, anong plano nyo ngayon? Wika ni Papa. Nagkatingin lang kami ni Iboy sa mga sandaling to. Yung tipong napapaisip kami kung ano nga ba talaga yung mga plano namin. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam at wala pa akong maisip na plano namin ni Iboy. Ang mahalaga, masaya kami. Papa, wala pa po. Bahala na po yung tadhana. Anak, kung saan kayo masaya, huwag niyong pagdudahan ng mga nararamdaman niyo. Wika ni Papa. Sa gabing to, matapos ang hapunan, magkasama na kami ni Iboy sa isang silid. Tapos, nakahiga lang kami na magkahawa kamay. Buknoy, matulog na tayo. Sige, Iboy. Sa tahimik na gabi, habang lumilipas ang mga oras, payapang puso at isipan ang aking nakamtan. Subalit sa pagising ko, wala si Iboy sa tabi ko. Nasaan kaya yun? Kaya naman sumilip ako sa bintana at ayun siya. Nakita ko sa baba. May ginagawa pala siya. Bumaba ako kaagad para lapitan si Iboy. Kasi naman, bakit ba di niya ako ginising? Kinabahan tuloy ako. Iboy, anong ginagawa mo? Gising ka na pala, Buknoy. Inaayos ko lang tong bisikleta mo at ayan, okay na. Tara na. Sumakay ka na.
Magbike na tayo. Saan tayo pupunta, Iboy? Buknoy, basta sumakay ka na at pupunta tayo kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan ko naramdaman na mahalaga ka sa buhay ko. Kaya naman, di na ako nag-inarte pa. Naupo na ako sa likod ng upuan ng bike, tapos si Iboy na daw ang bahalang magdala sa akin sa lugar na yun. Pagkaalis namin, eto, mukhang alam ko na kung saan kami pupunta. Iboy, kaya mo pa ba? Oo naman, Buknoy. Kahit mabigat ka. Bakit pa kasi bisikleta yung naisipan mong sakyan? Ang ganda ng sasakyan mo, bagong-bago. Tapos, nagpapakahirap kang magbisikleta ngayon. Buknoy, kahit mahirapan ako, basta ikaw yung kasama ko, okay lang. Kasi, handa akong maghirap para sa'yo. Mapapangiti ka na lang talaga sa mga salitang maririnig mo mula kay Iboy. At eto, nang makarating kami dito kay na Kuya Monmon, ayun, nakita ko si Kuya Monmon na nagkakape sa harapan ng bahay nila. Pinapasok niya kami sa gate. Tapos eto, napapakamot na lang sa ulo si Kuya Monmon. Magkasama na naman kayo, Buknoy. Oo, Kuya Monmon. Okay. Mga ilang araw kaya yan? Baka mamaya maghiwalay na ulit kayo. Kuya Monmon, kalma. Panghabang buhay na to. Okay, sabi mo Pero, bakit ang agad yun naman ata? Ano bang kailangan nyo? Kuya Monmon, patambay kami sa duyan. Sige. Punta na kayo doon. Wika ni Kuya Monmon. Kaya dumiretso na kami kaagad ni Iboy sa duyan. Pagkarating namin sa duyan, naupo na kami ni Iboy habang pinagmamasdan ng malawak na palayan. At kasabay ng malamig na simoy ng hangin, hinawakan ni Iboy ang kamay ko. Buknoy, alam mo, dito ko naramdaman na mahalaga ka sa buhay ko. Masaya ako na kahit sa lumipas na panahon, kahit madaming nangyari, nandito ulit tayo. Magkasama, magkahawak kamay, at masaya. Wala na akong ibang mahihiling pa, kundi ang maging masaya kasama ka. At ipinapangako ko sa iyo na hindi na ako papayag na magkalayo ulit tayo. Iboy, alam mo, nung bata pa tayo, gusto ko lang naman ng kalaro. Pero ang ibinigay pala sa akin ay yung taong magpaparanas ng lahat ng bagay. Masaya, malungkot, masakit. Pero andito pa din ako. Ikaw pa din ang pipiliin ko. Iboy, mahal kita hanggang sa wakas. Kasabay ng bawat salita, nahiga si Iboy sa mga hita ko. At katulad ng sa nakaraan, nagduduyan kaming masaya. At alam kong hindi matatapos ang araw na to.
At hindi na ako papayag na magkaawalay kaming dalawa. Hindi na. Sa dulo ng lahat, ako to. Isang pusong minsang naligaw pero natutong lumaban at magmahal ng buo. Hindi naging madali ang lahat. Dumaan kami sa unos na tila ba lulunod sa amin sa katahimikan na parang libing. At sa tanong na paulit-ulit kong hindi masagot. Hanggang kailan? Pero sa bawat pag-ikot ng oras, sa bawat patak ng luha, natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay hindi lang basta kilig o saya. Ito'y sakripisyo, ito'y pag-unawa, ito'y pananatili. At siya ang naging tahanan ko sa gitna ng bagyo. Ang sagot sa lahat ng tanong, ang katahimikang hindi kailanman naging kawalan. Wala man kaming perpektong kwento pero minahal namin ang isa't isa sa paraang mas totoo kaysa sa alinmang pangako. Ngayon, habang isinusulat ko ang huling linyang ito, hindi ako nagpaalam. Hindi ko sinabi ang paalam sapagkat ang pag-ibig namin ay hindi nagwawakas dito. Ito'y mananatili sa alaala, sa hangin, sa puso. At kung muli akong isisilang, pipiliin ko pa rin siya. Ito ang kwento ng isang wagas na pagmamahalan. At ako ang buhay na patunay na minsan, kahit gaano kabaliw, kahit gaano kasakit, ang tunay na pag-ibig ay totoo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana may natutunan kayo. I love you all, mga bebe loves ko. Baka naman may gustong mag-send ng pang merienda dyan. Pa-Gcash na lang po. Salamat. Ito po yung Gcash ko. Thank you po.